Ininspeksyon ng mga maestrado ng Sandigan Bayan ang piitan niya at ng mga kapwa-akusado. Mula sa New Quezon City Jail, nakatutok live si Maris Umali. Maris. Vicky, para nga mapawi ang pangamba para sa seguridad ni na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at ng mga kapwa niya akusado sa kontrobersyal na flood control project scam, mismong mga hukom na ng Sandigan Bayan ang nag-inspeksyon dito sa Quezon City Jail Male Dormitory dito sa Payatas at gayon din sa Female Dormitory sa Camp Karingal para malaman ang kondisyon ng mga persons deprived of liberty at kung may basehan ba ang mosyon ni Revilla na mailipat na siya sa PNP Custodial Facility. Mag-aalas 12 ng tanghali nang dumating dito sa Quezon City Jail Male Dormitory ang tatlong hukom ng Sandigan Bayan para inspeksyonin ang mga seldang pinagpiitan kina dating Senador Bong Revilla at apat na kapwa-akusado na dating opisyal ng DPWH Bulacan. Kasama ng jail warden at iba pang opisyal ng pasilidad ay sinilip nila kung may basehan ng security concerns ni Revilla para magpalipat sa PNP Custodial Facility. Wala naman po kami nakikitang basihan. We assured them that this is a secured facility, bago, modernong facility at mas makatao nga. Nakalatag din nila ang mas mahigpit na seguridad, kabilang ang limitadong galaw ng mga nakakulong at control gate sa bawat palapag, pati sapat na seguridad. We have approximately 200 employees per shift or jail personnel per shift na nakatutok per cell blocks. We have additional employees or personnel na dedicated for escort duties kapag sila ay lalabas ng kulungan. We have response team, we have coordination with the Quezon City Police District sa perimeter security. Mayroon din nilang 24/7 CCTV camera sa buong jail facility na susuportahan pa ng parating na body-worn camera para sa mga bantay. Inalam din kung congested o masikip dito tulad sa lumang Quezon City Jail. Definitely wala pong congestion dyan. Under the rated capacity pa ho. It's rated for more than 5,000. We have 3,600 sa ngayon. Sinuri rin pati ibang pasilidad sa 2 oras na inspeksyon. Katulad ng infirmary para tingnan kung may sapat na kakayanan sa pangkalusugan, training rooms, livelihood area, mga inner dormitories at mga selda ng general population natin, and then mga facilities for telehearing, online hearing, na-check din nila, kitchen, at mga office and records office. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga hukom ng lumabas sa pasilidad bago mag-alas 2 ng hapon. Generally positive naman ang feedback regarding sa situation ng jail natin, itsura ng jail at yung security measures na inilagay natin. Bago niyan ay tiniyak na sa pagdinig na secured si Revilla na mag-isa sa selda at nakahiwalay sa selda kung saan magkakasama ang apat niyang kapwa-akusado. Because of their statements implicating the former senator, ayaw po nilang parang complicated kung magsasama-sama po sa cell. Base sa desisyon ng Sandigan Bayan, ibinalik si Revilla at mga kapwa-akusado sa New Quezon City Jail Male Dormitory. Ininspeksyon din ng mga mahistrado ang female dormitory sa Camp Karingal kung saan naman nakapiit ang mga babaeng kapwa-akusado ni Revilla. Nakita naman din po na handa rin naman ang facility, zero congestion din po kasi yung female dormitory natin. Vicky, pagkatapos ng 7 araw na mandatory quarantine ay ililipat na sa general population si Revilla at yung 4 na iba pa niyang mga kapwa-akusado. Pero ayon sa BJMP, posibleng hindi na talaga isama yung 4 kay Revilla. Wala namang schedule ng dalaw ngayong araw dahil ngayon nakaschedule ang disinfection activities dito sa male dormitory. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. At dahil na nga nag-aalala umano para sa kanyang seguridad si dating Senador Bong Revilla, ininspeksyon ng mga maestrado ng Sandigan Bayan ang piitan niya at ng mga kapwa-akusado. Mula sa New Quezon City Jail, nakatutok live si Maris Umali. Maris. Vicky, para nga mapawi ang pangamba para sa seguridad ni na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at ng mga kapwa niya akusado sa kontrobersyal na flood control project scam, mismong mga hukom na ng Sandigan Bayan ang nag-inspeksyon dito sa Quezon City Jail Male Dormitory dito sa Payatas at gayon din sa Female Dormitory sa Camp Karingal para malaman ang kondisyon ng mga persons deprived of liberty at kung may basehan ba ang mosyon ni Revilla na mailipat na siya sa PNP Custodial Facility. Lang nila tayo sa
Mag-aalas 12 ng tanghali nang dumating dito sa Quezon City Jail Male Dormitory ang 3 hukom ng Sandigan Bayan para inspeksyonin ang mga seldang pinagpiitan kina dating Senator Bong Revilla at 4 na kapwa-akusado na dating opisyal ng DPWH Bulacan. Kasama ng jail warden at iba pang opisyal ng pasilidad ay sinilip nila kung may basehan ng security concerns ni Revilla para magpalipat sa PNP Custodial Facility. Wala naman po kami nakikitang basihan. We assure them that this is a secured facility, bago, modernong facility at mas makatao nga. Nakalatag din nila ang mas mahigpit na seguridad, kabilang ang limitadong galaw ng mga nakakulong at control gate sa bawat palapag, pati sapat na seguridad. We have approximately 200 employees per shift or jail personnel per shift na nakatutok per cell blocks. We have additional employees or personnel na dedicated for escort duties kapag sila ay lalabas ng kulungan. We have response team, we have coordination with the Quezon City Police District sa perimeter security. Mayroon din nilang 24/7 CCTV camera sa buong jail facility na susuportahan pa ng parating na body-worn camera para sa mga bantay. Inalam din kung congested o masikip dito tulad sa lumang Quezon City Jail. Definitely wala pong congestion dyan. Under the rated capacity pa ho. It's rated for more than 5,000. We have 3,600 sa ngayon. Sinuri rin pati ibang pasilidad sa 2 oras na inspeksyon. Katulad ng infirmary para tingnan kung may sapat na kakayanan sa pangkalusugan, training rooms, livelihood area, mga inner dormitories at mga selda ng general population natin, and then mga facilities for telehearing, online hearing, na-check din nila, kitchen, at mga office and records office. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga hukom ng lumabas sa pasilidad bago mag-alas 2 ng hapon. Generally positive naman ang feedback regarding sa situation ng jail natin, itsura ng jail at yung security measures na inilagay natin. Bago niyan ay tiniyak na sa pagdinig na secured si Revilla na mag-isa sa selda at nakahiwalay sa selda kung saan magkakasama ang 4 niyang kapwa-akusado. Because of their statements implicating the former senator, ayaw po nilang parang complicated kung magsasama-sama po sa cell. Base sa desisyon ng Sandigan Bayan, ibinalik si Revilla at mga kapwa-akusado sa New Quezon City Jail Male Dormitory. Ininspeksyon din ng mga mahistrado ang female dormitory sa Camp Karingal kung saan naman nakapiit ang mga babaeng kapwa-akusado